So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Mga minamahal, hindi ko lang talaga makuha yung punto ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Bongo regarding nga po dito sa zero subsidy ng PhilHealth. Tapos tinitira po nila yung AKAP at AIX na in the first place sila din naman yung nagbe-benefits. So ngayon, basahin natin tong tirada ni Senator Bato de la Rosa. Ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, zero for PhilHealth but 76 billion for AKAP and AIX. Kasi sa PhilHealth, hindi ka magkakautang loob sa politiko, pero sa AKAP at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito for this coming election. Tapos makikita nyo, one of the beneficiaries din naman ng AIX at ng PhilHealth, siya din mismo. Nakikita nyo yung nasa likod, crisis situation payout, AIX payout, AIX, welcome to the assistance to the individual crisis situation. Tas nandyan siya. Nakikita nyo mga minamahal, ano yan, double standard? Kaya nga hindi ko makuha yung gustong i-point out ni Bato de la Rosa at ni Bongo na kino-call out nila yung zero subsidy ng PhilHealth, tapos yung 76 billion na pondo ng AKAP at ng AIX na in the first place, sila din naman yung nagbe-benefits. Now, ipaliwanag natin, zero budget nga ba ang PhilHealth sa taong 2025? Mga minamahal, let me say this for the very last time kasi ayoko na yung madaming kuda. Ayoko na yung nakikipagtalo tayo. So, according dito sa balita, PhilHealth has zero subsidy funds. PhilHealth has zero subsidy for 2025 due to 600 billion reserve funds. First and foremost, there is a huge difference between zero subsidy and zero budget. Magkaiba yung zero subsidy sa zero budget. So, zero lang po yung subsidiya for 2025 pero ina-allocate pa po yung budget for 2025 ng PhilHealth. Magkaiba po yun. So ngayon, meron po, nakikita ninyo meron pong unused funds. Meron pong 600 billion unused reserve funds ang PhilHealth na hindi po ginagamit ng mga miyembro or mga beneficiaries mismo ng PhilHealth. Nagigets nyo yung punto? So, basahin natin yung balita. Due to its whopping 600 billion reserve funds, the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth will be getting zero subsidy for 2025. Yan po yung sabi ni Grace po doon sa bicameral meeting. Mga minamahal, sa mga hindi din po nakakaalam, meron pong surplus ang PhilHealth ngayon. Sa mga hindi po nakakaalam na balita, meron pong 90 billion na excess funds yung PhilHealth na kailangan nga po dapat nila ibalik sa National Treasury. Pero successful naman, naibalik nila yung 50 billion na sobrang pondo ng PhilHealth. At ito yung hindi ko makuha. At pati hindi ko din magets. Overfunds ang PhilHealth and yet they are asking for subsidy for 2025 na dapat sana kung overfunding kayo, ang gawin ninyo, i-improve ninyo yung mga services ninyo dito sa mga contributors kasi yung mga contributors monthly nagbibigay ng contribution sa inyo. Walang palya. Kayo sana, ang gawin ninyo, i-improve naman ninyo yung services ninyo. Kasi mga minamahal, there is a times na failing talaga yung pagbibigay nila ng medical assistance sa mga contributors nila. Kahit basahin nyo pa yung sa Universal Healthcare Acts, mga minamahal, malalaman nyo yung ibang info doon. Tapos pangalawa, due to the inflation, we will lose a lot of money if hindi po mabawasan yung 600 unused reserve funds nila. Tumataginting lamang na 24 billion ang mawawala sa mamamayang Pilipino kapag hindi po nila ginamit yung unused, yung reserve funds na yan. So, instead of asking 72 billion for subsidy, bakit hindi nyo bawasan? Bakit hindi nyo gamitin ang 600 billion reserve funds ninyo sa mga contributors, sa mga miyembro mismo ng PhilHealth?
'Di ba, nagigets niyo yung punto ko? Mga minamahal, masyadong maligning yung ginagawa ni Bato de la Rosa, ni Senator Bongo sa kaisipan, sa kahalayan ng utak ng mamamayang Pilipino. Masyado nilang finifed ang internet at tinatakot nila na, "Uy, bawal magkasakit. Oh, wag na tayong magbigay ng contribution kasi zero budget naman pala yung PhilHealth." Ganun yung ginagawa nilang pananakot. Naalala ko nga din pala yung pananakot nila sa West Philippine Sea, no? Na kapag lumaban tayo sa China, ano yung mangyayari sa atin? Gegerahin tayo ng China. 'Di ba? Yan yung ano nila, yung panakot nila sa atin nung panahon ni former President Duterte, kaya lahat ng mga Pilipino natakot. Kaya kahit anong gawin ng China dito, okay lang. Kasi nga, natatakot tayo na girahin. Pero yung si PBBM mismo, naglagay ng warship doon sa West Philippine Sea, ginera ba tayo? 'Di ba hindi? So, same scenario lang yan dito mga minamahal, dito sa PhilHealth. So, sa PhilHealth, sa madaling sabi, meron tayong unused funds, sobrang budget ang PhilHealth. Pero hindi ibig sabihin nun, walang pondo yung PhilHealth. Sumusobra nga yung budget nila eh. Sobra nga, kaya nga na sila nagbalik ng 90 billion sa National Treasury. I mean, meron silang 90 billion excess funds, kaya binalik nila yung 50 billion na i-transfer sa National Treasury. Underspent po yung yung PhilHealth ngayon. Underspend sila, so kailangan nilang gastusin yung yung sobrang pera na yan. Kung hindi man nila kayang gastusin yan, sana man lang improve na lang nila yung services nila. Kaya wag dapat tayong magalit dito sa bicameral, sa Senate, na kung bakit zinero yung pondo ng PhilHealth. Wala tayong karapatang magalit doon. Hindi, zinero yung subsidy ng PhilHealth. Wala tayong karapatan na magalit doon dahil sumusobra po yung pera ng PhilHealth. 'Di ba? So wag kayong magpapa-fed mga minamahal sa mga maligning statement, malicious post, yung mga mapanirang statement para yurakin lamang ang imay ng administrasyon at mismo ni PBBM. At wag kayong magpatakot dito sa mga sinasabi nila na bawal magkasakit kasi wala ng pondo. Wag kayong magpatakot mga minamahal, hindi po iyon totoo. Hindi po totoo na na wala kayong pondo, na hindi po yung totoo. Dahil kada month, nagbibigay po kayo ng contribution ninyo. Kaya nga yung punto natin dito, itong si Bato de la Rosa, kupal talaga. Bakit mo tinitira yung AKAP at yung AIX na in the first place, ikaw din yung nagbe-benefits niyan? At saka mga minamahal, malaki po yung tulong ng ayuda program. O, madami akong kilala, galit na galit sa ayuda, pero pumipila naman kapag nandyan yung ayuda. Madami akong kakilalang ganon, yung tira ng tira sa AKAP, sa AIX, pero pumipila naman pagdating ng mga ayuda season. Ganito kasi, kaya kailangan natin ng ayuda kasi lagi tayong binabagyo. 'Di ba alam ninyo yan, yung Pilipinas, laging nilalapitan ng bagyo yan. Kada buwan, may mga bagyong grabe, sobrang laki. 'Di ba? At talagang nagbibigay ng damages sa sa bawat lungsod, sa bawat area na madadapuan nito. So, first aid po yan ng gobyerno, yung ayuda. Pansamantalang tulong para makabangon at makaahon agad yung mga pamilya na naapektuhan ng krisis, naapektuhan ng bagyo. Pero hindi po yan pera ng mga politiko, pera po yan ng taong bayan. Pera yan ng gobyerno. 'Di ba? So, hindi tayo dapat magpasalamat sa mga politiko na yan. Magpasalamat lang tayo sa kanila dahil ibinigay nila sa atin yung pera natin. Doon tayo magpapasalamat dahil hindi nila kinulimbat. So, doon thankful tayo. 'Di ba? Nagigets nyo yung punto natin? So, anyway, mga minamahal, yun po. 'Di ba? So, malinaw naman ata na ipaliwanag ko na sa inyo. So, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.